أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri, pagpapala, inyukol kong kay Allah subhanahu wa ta'ala, naway ang kanyang habag, pagpapala, pagpugay ay mapa sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pangatlong week na natin ito. So yung dalawang week, tinalakay natin yung patungkol kay Adam alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, natapos natin. At ngayon, pag-uusapan natin ay si Prophet Nuh alayhi salatu wassalam, o tinatawag sa mga naunang libro na si Noah. Pero ang correct pronunciation ng pangalan niya ay si Nuh. Nuh alayhi salam. Marami yung talata sa Quran na binanggit ni Allah o kinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang da'wah, patungkol sa kanyang buhay. Yung buhay ni Nuh alayhi salatu wassalam, napakahaba yung panahon ng pamumuhay niya sa mundo. Pero ang kinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung part na pinaka-importanting bagay. Ano yun? Yung pag-aanyaya sa tunay na pagsamba, sa tunay na Diyos. Yun yung pinaka-point of view dito sa buhay ni Nuh alayhi salatu wassalam. Hindi niya dito kinuwento kung sino ang pangalan ng kanyang tatay, ano ang mga pangalan ng kanyang anak, saan siya lugar dito sa mundong ito namuhay, ilang years siya nabuhay dito sa mundo. Ang pinaka-point dito ay paano niya nilabanan yung shirk sa kanyang kapanahunan. Siya yung pinakaunang rasul, pinakaunang messenger o inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpalaganap o magbahagi ng tauhid, kalima la ilaha illallah. Pagkatapos ni Adam, siya yung unang-unang rasul. Si Adam alayhi salatu wassalam, unang tao, unang nabi. Pero hindi siya rasul. Ang unang rasul ay si Nuh alayhi salatu wassalam. Siya yung unang nagda'wa after ng shirk. Siya yung unang lumaban sa shirk. Anong pagkakaiba ng nabi at saka rasul? Sinabi ng mga ulama, ang nabi, inutusan siyang sumamba sa nag-isang Diyos, pero hindi siya obligado na iparating. Tabligh. Hindi siya obligado na iparating yung turo. Pero yung mga rasul, sila ay propeta at messenger of Allah. Inutusan sila na ituro yung tunay na Diyos. Ito yung pagkakaiba. Ngayon, si Nuh alayhi salatu wassalam, siya yung unang-unang messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pagitan ni Nuh at si Adam alayhi salatu wassalam? Gaano katagal yung pagitan nila bago lumabas itong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Kasi sa panahon ni Adam alayhi salatu wassalam, lahat sila ay Muslim. Ang unang religion ay Islam, sapagkat sila ay Muslim. Si Adam alayhi salatu wassalam, namuhay sila sa tauhid. Namuhay sila sa sumasamba sila sa nag-iisang Diyos, at yung batas ng kanilang sinusunod ay batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, gaano katagal ang pagitan ni Nuh at si Adam alayhi salatu wassalam? Kung titignan natin ang aya sa Quran, walang nabanggit doon. Kung titignan natin sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang nabanggit kung gaano katagal ang pagitan ng dalawa. Pero meron tayong pinanghahawakan na salita na nanggaling kay Ibn Abbas. Ito ay tinatawag na mawquf. Sa mustalahul hadith, mawquf. Ang ibig sabihin ng mawquf ay hindi siya direkta in-address sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ang nagsabi mismo ay si Ibn Abbas radiyallahu anhu. Okay? Alam natin si Ibn Abbas, kasama siya sa mga
magigiting ng mga kasamahan ng mga sahaba. Isa siya sa mga malaki ang kanyang kaalaman patungkol sa tafsir, patungkol sa fiqh. So isa siya sa pinagkakatiwalaan patungkol sa kaalaman sa Islam. Babanggitin natin dito, hindi dahil gusto natin kunin na reference. Okay, bilang paggalang kay Ibn Abbas sapagkat siya ay, although ang mga iba sa mga scholar, kinukuha nila ng mga dalil yung mga salita ng mga sahaba sapagkat sila yung namuhay sa Al-Qurun Al-Mufaddala. Ibig sabihin yung tatlong mabuting henerasyon na kumbaga sinabi ng Rasulullah, pinakamabuting henerasyon ay henerasyon ng mga sahaba at mga tabi'in at tabi'in. So kaya sinasabi ng mga scholar, pwedeng kunin ang kanilang mga salita bilang isang reference sapagkat hindi sila nagsasabi ng kasinungalingan. Kaya nga sinabi ng Rasulullah, sila ay pinakamainam na henerasyon sapagkat naitatbik, nai-apply nila yung tunay na Islam. Ngayon, sinabi ni Ibn Abbas, nagbigay siya ng opinion patungkol sa pagitan ng dalawang propeta. Sinabi niya, kana bayna Nuh wa Adam 10 qurun. 10 qurun. Kulluhum ala syari'atil haqq. Fakhtalafu fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Si Adam at si Nuh alayhi salatu wassalam, ang pagitan nila 10 qurun. 10 century. Ano ibig sabihin ng century? Sinasabi natin na 100 years, century, 100 years. Fakhtalafu. After ng 10 century na ito, dumami yung tao, nagkaroon ng iba't ibang opinion. Doon na pumasok si Shaitan na iligaw itong mga taong dumami na mga angkan ni Adam alayhi salatu wassalam, nagkaroon sila ng pagkakaiba ng pag-iisip. Fakhtalafu. Fab'atha Allahu an-nabiyyin, at nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta. Nabiyin, mga propeta, mubashirin wa mundhirin, na kung saan binabalita nila ang mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man na magbalik loob kay Allah. Wa mundhirin, at nagbibigay babala sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Ito yung misyon ng mga propeta. Ngayon, balikan natin yung 10 qurun. Sinasabi dito ang 10 qurun, mal muradu bil 10 qurun, al-qawmu muqtarinuna fi zamanin wahid. Ito yung henerasyon. Halimbawa, yung binigay nating halimbawa, yung henerasyon ng mga sahaba. Okay? Yung henerasyon ng mga sahaba, yun ay isang henerasyon. So ilan taon sila nabuhay? So titignan natin kung ilan taon nabuhay yung mga sahaba. Yung usually na nagiging edad ng panahon ng mga sahaba. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilan yung edad niya? Humigit kumulang 60. Di ba? So sinasabi nila ang 1 century, isang henerasyon, umabot daw ng 100 years. Tama ba? Isang generation yun. Yung mga pinanganak ng 90s, ilan yung mga edad ng pinanganak na 90s, mga 80s. So lahat sila, yung nabuhay yung pinanganak ng 90s, lahat yon isang generation. Okay? Sa henerasyon natin ngayon, ilang edad ngayon ng mga tao? Usually, ilan nagiging edad ng tao? Kung kukunin natin ang hadith ng Rasulullah, bayna 70 wa 60. Sa pagitan ng 60 at 70. Yung umabot ng 100, kumbaga nakakabonus sila. Pero, usually, na nagiging buhay sa panahon natin ngayon, pagitan ng 70 at saka 60. So yung 70 na yon, buong 60 years, yun yung isang generation. Isang generation na yon. Okay, so ipagpalagay natin yung isang henerasyon ay 100 years. So dito, sinasabi dito, ang pagitan ni Adam at si Nuh alayhi salatu wassalam, 10 century. So 100 years times 10. 1,000 years. 1,000 years. Ganun ba ang pagitan ng ni Adam at saka si Nuh alayhi salatu wassalam? Hindi ganun ang pagitan nila. Sapagkat, ilan ba ang edad sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam, ilan ang nagiging edad ng tao? Tingnan nyo sinabi sa Quran, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nagda'wa si Nuh alayhi salatu wassalam sa loob ng 950 years. Yun lang yung da'wa, yung timeline ng da'wa niya. Nag-start siya nagda'wa
hanggang sa natapos yung da'wa niya, 950 years, ganun siya katagal nagdawa. Tuloy-tuloy, walang tigil yon. Wala pa doon yung time na hindi pa siya naging ganap na propeta. Hindi pa na-plus yun. At wala pa rin yung, hindi pa na-plus natin doon yung pagkatapos ng dilubyo, nung nabuhay sila. Diba? Pagkatapos ng dilubyo, namuhay sila ulit. Diba? Bagong buhay. So kung imagine natin ilan naging edad din Nuh alayhi salatu wassalam. Humigit kumulang 1,000 years. Sobra pa. Nakuha nyo? So sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam, sabihin natin, consider natin na yung 1 century sa kanila, yung isang henerasyon, 1,000 years. Diba? 950 years, diba? So i-consider natin na 1,000 years times 10. 10,000 years ang pagitan ni Nuh at si Adam alayhi salatu wassalam. Tagal, no? Sobrang tagal. Ilan ba ang pagitan natin kay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ilan taon ang pagitan natin? 1,400 pa. Hindi pa naka 2,000. Tingnan nyo. Hindi pa naka 2,000, marami nang nagbago. Nagkaroon na ng maraming opinyon. Magkaroon na ng mga, di ba? Mga iba't ibang Diyos, iba't ibang sariling pag-iisip. Nagkaroon ng mga bid'ah sa Islam, kung ano-anong mga aral na dinagdag sa Islam. So kung titignan natin, kung i-imagine natin, subhanallah, sobrang tanda na ng mundo, no? Sobrang tanda na. Sisipin nyo gano'ng katagal. So, ilan mga tao na nabuhay sa pagitan na yon. So, nagkaroon ng iba't ibang opinion. So, dito lumabas yung idea na sasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Paano nagsimula? Paano nag-start itong ashirk? Paano nag-start? Kasi sa una, ang unang religion ay Islam. Innal insana al-awwal kana mu'minan billah muwahhidan lah. Ang mga tao sa panahon ni Adam, lahat sila Muslim. Lahat sila ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang sinabi ni Allah, kana an-nasu ummatan wahida. Faba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin. Ang original, ang mga tao sa panahon ni Adam, ang mga tao sa mga nauna, ummatan wahida. Iisa ang kanilang sinasamba. Nagkakaisa sila sa iisang Diyos. Faba'atha Allahu an-nabiyyin, at nagkaroon sila ng mga ibang Diyos, at dito nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta upang ituro sa kanila ang tauhid. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang reference natin, sinabi niya, wa inni khalaqtu ibadi. Sinabi daw ni Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Nilikha ko ang aking mga alipin o mga tao, kulluhum. Lahat sila ay nasa iisang paniniwala, ang Islam. Wa innahum atathumus syaitan, at dumating sa kanila si Satanas, fajtalathum an dinihim. Iniligaw nila sila sa kanilang relihiyon. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, at nagkaroon na ng iba't ibang ahkam, iba't ibang batas. Yung halal nagiging haram sa kanila. Yung haram nagiging halal. So nagkahalo-halo na ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, paano nag-start sumamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Itong mga Diyos-Diyosan na ito, nabanggit sa Quran, 5 mga pangalan. Sinabi sa Quran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ. Ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam, pangalan niya si Wadda, Suwa'an, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Ito yung pangalan ng mga ribulto nila na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sa panahon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Paano nangyari ito? Itong mga, sabi ni Ibn Abbas, itong 5 mga pangalan na ito na naging ribulto sa kanila, pangalan to ng mga mabubuting tao. Sa panahon ni Nuh, sa panahon ni Adam alayhi salatu wassalam. Mga rijal salihin, mga religious na tao. Mga Muslim, mga Muslimin. So paano nangyari? Sinamba nila ito. Dumating yung idea, no? Isa sa mga kasamahan nila, inuudyok ni Satanas na magbigay ng idea na itong mga religious na to na namatay, gumawa tayo ng picture nila. Walang picture sa panahon nila, gumawa tayo ng ribulto na itsura nila
at ilagay natin sa mga lugar kung saan tayo sumasamba. Hindi natin sila sasambahin, bagkus titignan natin sila para na-i-encourage tayo na maging religious. Ganun yung idea na-advise nila o na-suggest nila. Sa panahon nila, ginawa nila yon, nilagay nila yung mga itsura ng mga religious sa panahon nila. Pagkatapos, itong nakaisip ng idea na para lang encouragement sa pagsamba, namatay sila. So, nagkapalit-palit ng mga henerasyon, nawala yung idea na pang-encouragement lang itong mga rebulto na ito. Ngayon, dumating si Satanas, ginawa nilang, inudyukan sila na itong mga rebulto na ito ay mga sinasamba ng mga naunang panahon. Yung mga magulang ninyo, yung mga tatay ninyo, yung mga grandfather ninyo, yan ang sinasamba nila. Pag hindi na umuulan, humihiling sila ng ulan, dito sila humihiling sa mga rebulto na yan. Ibig sabihin, in-address nila sa mga tatay nila para maging malaking bagay sa kanila. Kasi pag religion ng mga magulang namin So para maging importante sa kanila. So pumasok yung ganong idea. Ngayon, ang nangyari, sinamba nila itong mga 5 mga rebulto na pangalan ay nabanggit natin. Doon na nagkaroon ng shirk. At yun ang naging tuloy-tuloy ng pagsamba. Nakita niyo yung ginawa ni Iblis? Step by step. Hindi niya diretso na sambahin niyo yan. Hindi. Gumagawa muna siya ng isang way at pagkatapos, kalaunan yun ang nagiging gawain. Ito yung nangyayari, di ba? Sa panahon natin ngayon, may nangyayaring ganito. Yung mga religious, pag namamatay, ginagawang santo. At doon sila humihiling. Nakuha niyo yung ganun din. Kaya kinuwento ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran para malaman natin kung paano nagkakaroon ng shirk sa panahon nila at sa panahon natin ngayon. Ngayon, si Nuh alayhi salatu wassalam, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpalaganap ng tauhid o ituro sa kanila yung tunay na landas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumih, faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin 'azim." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad arsalna Nuhan." Ipinadala namin si Nuh alayhi salam sa kanyang mamamayan. Faqala ya qaum, at sinabi niya, o aking mamamayan, u'budullah, sambahin niyo si Allah. Nakita niyo? Pinakilala yung tunay na Diyos. Sambahin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairu. Ano bang nangyari sa inyo? Nagkaroon kayo ng mga ibang Diyos. Nakuha niyo? Inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin 'azim. Ako ay nangangamba sa inyo na baka kayo ay parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ginagawa ninyong pagsamba sa ibang Diyos. So dito na nagsimula yung wadhifa, yung misyon ni Nuh alayhi salatu wassalam. Wa naffadha Nuh amra Allah. At syempre, si Nuh, kanyang ginawa o in-apply niya, ginawa niya yung kung paano siya, yung misyon niya, kung paano siya inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpalaganap ng tauhid o mag-anyaya ng tunay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasul ibada at dalisay ng pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din sa Quran, napakarami sa talata sa Quran kung paano niya kinausap itong mga kaum, itong mga taong musyrikun na sumasamba sa ibang Diyos. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. O aking mamamayan, inni lakum nadhir. Ako ay nagbibigay lamang ng paalala sa inyo. Wala akong ibang intensyon. Ani'budullah. Sumbahin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala at matakot kayo sa Kanya, wa ati'un, at sundan nyo kung ano ang Kanyang pinag-uutos. Yaghfir lakum, nang sa ganon ay patawarin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan. So ito yung talab, ito yung request ni Nuh sa kanyang mga mamamayan. Yatlubu minhum ibadatullahi wahda. Ito ang kanyang request sa kanyang mamamayan, na sumamba sila sa nag-iisang Diyos at tauhid. Sa lahat ng mga propeta, iisa lang ang kanilang message. Sumamba sa nag-iisang Diyos. Yun lang, iisa lang. Naka-uniform na ang kanilang da'wa. Sumamba sa nag-iisang Diyos. Kasi yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan,
ito yung pinakamalaking kasalanan. Pinakamalaking kasalanan kung saan hindi ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi khulasatu risalat Nuh. Ito yung pinaka-summarize ng message ni Nuh alayhi salatu wassalam sa kanyang mga mamamayan. Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh. At itong risala, itong message o turo ni Nuh alayhi salatu wassalam, pare-parehas uniform dito yung mga propeta. Katulad ng binanggit ni Allah, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim. Ganun din yung ipinag-utos namin kay Ibrahim, kay Musa, kay Isa, an aqimuddin, na kung saan itayo nila yung tunay na pamamaraan ng pamumuhay. Tunay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatafarraqu fi. At kung saan nang sa ganun na hindi sila magkawatak-watak, hindi sila magkakahiwa-hiwalay sa tunay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala.